nandoon daw po si Gretchen sa meeting kasama yung mga tinatawag na alphas at isa raw po siya sa nagtaas ng kamay para sang-ayunan ang plano ni Atong Ang. Truth always comes out. Totoo po yan, lagi po talagang lumalabas ang katotohanan. For there is nothing hidden that will not be disclosed. Na marami tayong iba-ibang klaseng ebidensya. We have CCTV footages. Marami tayong ibahawak. Mabigat lang talaga itong laban dito kasi nga sobrang daming pera at sobrang daming koneksyon. Actually, there are 20 people in the Alpha List. Ang tinatawag na Alpha List, yun yung Alpha Group ng Isabong. The Alpha Group is the main group that run the show. Hi everyone, welcome to Marisol Templo Talks. This channel is all about real talk, current events, and everyday life, grounded in faith, family, and truth. Dito, open po tayong pag-usapan ang mga isyung may kabuluhan at makakatulong sa paghilom, pagbangon, at paglago natin sa totoong buhay. At sa araw na pong ito, sa vlog na ito, pag-uusapan po natin ang pinakang latest na update tungkol sa mga nawawalang sabongero. At ayon nga po dito sa whistleblower na nagsabing nandoon daw po si Gretchen sa meeting kasama yung mga tinatawag na alphas at isa raw po siya sa nagtaas ng kamay para sang-ayunan ang plano ni Atong Ang. At ayon nga po sa testimonya ng whistleblower na si Julie alias Totoy Patidongan, isang dating head of security, tumistigo na pumagitna daw po sa isang alpha meeting kung saan kasama raw si Gretchen Barreto. At ayon sa kanya, isa daw po si Gretchen sa mga nagtaas ng kamay para sang-ayunan ang ideya ni Atong Ang na linisin o alisin na ang mga sabongero dahil daw lugi na ang negosyo. At syempre, ito ay agad pinabulaanan ni Gretchen na naglabas ng pahayag na wala daw siyang involvement at ito daw po ay absurd and ridiculous lang. At ito rin po ay pinabulaanan din syempre ni Atong Ang at agad na nagsampa ng legal na complaint laban sa whistleblower para sa defamation na kaso. Alam niyo po mga kababayan, mga mahal kong manonood, ito ang pinakamahirap kong tutuusin. Reality check ba ito sa kung hanggang gaano kadilim ang negosyo kapag nagkukulang ang moral compass? Na ibang-iba po talaga ang nangyayari sa isang negosyo kapag nawawala ng moral na compass o kumbaga tinginan or guides. And isa sa mga dapat nating matutunan dito, number 1, truth always comes out. Totoo po yan, lagi po talagang lumalabas ang katotohanan. For there is nothing hidden that will not be disclosed. In Luke 8 verse 17. Ang katotohanan daw ay lumilitaw sa tamang panahon kahit gaano pa ito katagal, kahit gaano pa ito itago. And pangalawa, justice is a godly pursuit. Hindi ito basta-basta lang pagkat ito ay hindi lamang chismis, pagkat ang paghahanap ng hustisya ay isang makadiyos na pamamaraan. Pangatlo, integrity in high places matters. Bakit po? Bakit napaka-importante ng integrity? Lalo na sa mga matataas ang posisyon. Because leaders and institutions are accountable before God. It is written in Romans 13 verses 1 to 5. And also, we must take into consideration that we should not be silent when we can pray. Malaking bagay po ang panalangin. Malaki ang tulong nito at nagagawa sa isang kaso, sa mga pangyayari na mahirap intindihin at ang hirap makuha yung hustisya.
We should always not just watch, but pray intentionally for truth and healing to prevail. Dito nga po sabi sa Psalm 34 verses 18, "The Lord is close to the brokenhearted." Totoo po yan. Ang Panginoon ay laging kakampi ng mga naaapi. At ang pagpapanalangin, lalo na kung grupo at marami ang nananalangin, sinasagot po ng Panginoon yan. Sinasagot lagi. At the Lord is very faithful and He always rescue yung mga taong nangangailangan ng tulong at nasa alanganing sitwasyon. Magkaisa po tayong manalangin at ipanalangin ang sitwasyong ito o ang kasong ito para sa pamilya ng mga nawawala at lahat ng nalulunod sa takot. Diyos ay naroroon. Lagi po yan. Kasama natin ang Panginoon. Let's pray for truth to come out, for hearts to be awakened, at para sa mga naniniwala sa hustisya na manatiling grounded sa faith, sa pananalig po natin. Sakali mang nararamdaman ninyo ang galit, lungkot, o pagkabalisa or confusion, okay lang po yan. Let those feelings move us into prayer to speak what's right at lalo tayong maging aware sa hustisya. And I pray, let us pray that the Lord would guide this investigation, protect the weak, and reveal what's hidden. Maraming salamat po sa inyong panunood, at kung you find it helpful and it's inspiring, kindly like, share, and comment your thoughts below. Subscribe na rin po kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe para updated kayo sa mga real talk at pinag-uusapang may paninindigan at may katotohanan. Ingat po kayo lagi, and just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. Thank you so much for watching, and see you in my next vlog. Thanks and God bless.